Okay, so let's do the recap. What happened in the House of Congress during their invitations with the bloggers when they sent them a subpoena. So, sinasabi nga doon ng isang congressman na you apologize now, otherwise I will cite you in contempt. Pinapahiya nyo kami. And then itong isang vlogger, nakakatawa kasi sinasabi niya na okay, sige po, sorry po, sige po, fake news na po ako. And then yung isang vlogger naman, nag-apologize siya, hanggang sa sinabi na nga niya na pinagtatawanan na siya sa social media dahil nag-apologize siya, kahit na ang bigat-bigat sa loob niya dahil yung kanyang nanay at ang kanyang mother-in-law na matanda ay nasa critical condition, no? According naman din kay Attorney Trixie, nung siya na ang tinatanong, sinabi naman niya na ano ba ang definition ng fake news? Kasi kung titingnan mo, wala talaga tayong batas regarding fake news. Pwedeng subjective din siya kasi pwedeng fake siya sa akin, pwedeng hindi siya fake sa'yo. Or kagaya nung sinabi ni Attorney Trixie na pwedeng fake news siya ngayon, pwedeng sa mga susunod na panahon ay hindi na siya fake news. So sa akin, ang aking opinion, no, hindi ko maintindihan itong ating mga kongreso kung bakit ganito yung mga reaction nila sa mga pro-Duterte na vloggers, no? Parang one-sided yung datingan. Kasi dapat yan, kung talagang ang target ninyo is makagawa tayo ng batas regarding fake news, imbitahan nyo din siguro yung mga kagaya ng GMA, no? Dahil hindi may mga balita sila na walang katotohanan. So, ngayon, at saka hindi nila dapat tinatakot-takot yung mga tao na sasabihin nila na sila yung ipinapahiya. Well, in fact, nakita naman natin doon sa flow ng hearing na talagang pinahihiya at parang alam mo yun, parang I'm sorry for the word pero parang grabe yung pagmamaltrato doon sa mga ini-invite nila ng mga vloggers. Na may parang halong pananakot pa yung mga kongresista natin. So napapaisip lang din naman kami mga viewers, 'di ba? Kami mga small time vloggers, napapaisip din kami na bakit ganito yung mga nangyayari sa bansa natin at kayo diyan sa House of Congress na kayo mismo ang gumagawa ng batas, kayo yung iniidolo dapat namin at tinitingnan namin na bakit ganyan yung nakikita namin na behavior nyo towards sa mga taong alam nyo na kakaya-kayanin lang ninyo. So sana magkaroon ng patas na pananaw at patas na pagbibigay ng sides ng bawat partido. Yan lang naman po. Maraming salamat.